welcome back to my channel. So guys, pag-usapan naman natin yung mga struggles, sa mga challenges, mga obstacles, char. So kasi syempre, life in Finland is not always a fantasy. Kahit na madalas ako nagbibigay ng tips, mga words of encouragement para makapagpa-motivate sa ibang mga applicants, yung mga gustong pumunta ng Finland. Life in Finland is not always a fantasy. Mas marami kasi sa atin, 'di ba? Sino ba naman ang hindi magdi-dream na mag-work in a European country. Pero um, maraming mga challenges, maraming mga bagay na dapat mong paghandaan pagpunta dito. Yun. At i-share ko paano ko siya nalagpasan. Kahit hanggang ngayon nakikipag-deal pa rin ako dun sa mga challenges na yun. Paano ko siya naha-handle. Ganun. So una sa lahat, yung una mong magiging problema dito ay yung language nga, 'di ba? Kaya nga bawat pumupunta dito na nag-aaral ng practical nursing at saka yung mga gustong pumunta dito, una nilang pagdadaanan yung Finnish language. Although pumasa ako sa A2 level at ayoko mang ipagmayabang pero naka-perfect score ako. Pero hindi yun guarantee na pagdating mo dito ay magaling ka na or marunong ka na talaga. Kasi pagdating mo dito, yung language na nahaharapin mo ay para ka nakikipagdigma everyday mentally. Kasi talagang magiging back to zero. Back to zero ka talaga pagkaharap mo na yung mga Finnish people. Talagang kahit hindi sila Finnish, kahit yung mga katrabaho mo na fluent na in Finnish. So napakahirap guys. Isa yun sa mga sobrang ang sakit sa ulo kahit hanggang ngayon. Ang sakit pa rin ng ulo ko mag-aral ng Finnish language. Pero kahit papaano naman, sa ngayon nakaka-survive na ako na makipag-communicate doon sa trabaho, especially doon sa aming mga inaalagaan kasi sila ay hindi nagsasalita ng English. So talagang kailangan mong matuto ng Finnish. So nakaka-survive ako for yung mga yung basic conversations. Pero pagdating dun sa mga medical terms, dyan sa mga professional terms, most especially kapag meron kaming meeting, tapos merong tumatawag na psychologist, doktor, kung sino-sino mga tumatawag. Doon ako nagkakaroon ng struggle talaga. I have no choice kundi ipasa ko yung telepono o ibigay ko dun sa kasama ko sa trabaho para siya ang mag-handle ng task na yun. Tapos during meeting, ang daming pinag-uusapan na iba-ibang topic na pag natapos yung meeting na yun, halos 1/4 lang yung naintindihan mo. Yun. So, pero nasanay na ng gano'n na lang naiintindihan. Pero paano ko ba siya hinaharap? Paano ba ako nakaka-survive everyday? So, una sa lahat, aside doon sa pinag-aaralan niyo ng language, so manood ng TV, makinig ng music, kagaya doon sa workplace ko, pag pumapasok ako mayroon dong nakabukas lagi yung TV. So ang pinapatugtog ko lagi doon is yung mga children's songs kasi doon marami kang matututunan kasi naka-flash sa screen yung kinakanta. Tapos pag children's songs, 'di ba, pag may mga guide diyan na parang sa mga toddlers kahit sa English, 'di ba, parang gano'n din. So naka-flash do'n sa TV yung kinakanta. Kahit na halimbawa ang kinakanta is about days, naka-flash do'n sa TV yung mga verb, ganyan. Yung mga feelings, yun yung mga madalas na pinapatugtog ko pagka nasa workplace. Kasi siyempre
mga bata, hindi naman sila mga bata pero gusto nila yung mga children's songs, yung mga alaga namin. Yun, isa yun sa mga nakakatulong sa akin na magkaroon ng additional knowledge na mas matuto. Yan, movie, music, at reading, ganyan. Tapos, makipag-usap lagi sa katrabaho, makipag-usap lagi dun sa mga alaga at isa sa mga gusto ng mga Finns, ng mga local ay mayroon kang courage. Ano ba yun? Ano bang tawag dun? Rohkia? Basta meron kang courage to speak. Na huwag kang matakot magsalita kahit na alam mo na hindi ka confident dun sa sasabihin mo kung tama ba siya o mali. Kailangan meron kang initiative na magsalita ng language nila. Kasi um, kapag kapag nagsasalita ka na kahit hindi mo alam, ano sila, iba yung tingin nila sa'yo na parang malakas yung loob mo na kahit na alam mong hindi hindi tama yung sinasabi mo. Isa yun sa mga gusto nila na kailangan mong ipakita na ikaw ay interesado na matuto, na ikaw ay malakas ang loob, ganyan. And darating yung point na sila mismo yung tutulong sa'yo na magturo ng language nila. Sinasabi nila lagi na huwag kang matakot magsalita, huwag kang matakot magkamali kasi part lang 'yan. Part 'yan ng pag-aaral. Magsalita ka kahit pamali-mali kasi tinatama nila yung mga sinasabi mo. Naiintindihan nila, nage-gets nila kapag meron kang maling sinabi. Tinatama nila yung grammar mo, yung binibigay nila sa iyo yung tamang words na dapat mong gamitin, ganyan. So, malaking bagay talaga na magkaroon ka ng courage na magsalita, tapangan, no? Not not to the extent naman na makapal yung mukha, pero yung kahit kinakabahan, ayan, medyo malakas yung loob natin na magsalita. Kasi yun lang yung way para matuto. Kung hindi ka magsasalita, hindi ka talaga matututo. Yun, kailangan ganun. Tapos isa pa is, siyempre, dapat matuto tayong tanggapin yung mga, anong tawag dito? Criticisms. Hindi yan mawawala sa ano, sa kahit kahit na nasa public place ka o kahit nasa workplace ka, hindi mawawala yung criticisms na about sa background mo, about sa the way you speak nga dahil hindi ka nga marunong magsalita, makaka-receive at makaka-encounter ka talaga ng mga criticisms, ganyan. Pero dapat alam natin siyang alam nating i-handle kung paano siya accept criticism na the way na yun yung mag-push sa'yo para mas lalo kang matuto. Tapos hindi yung negative ang dating sa'yo na sasama yung loob mo or masama yung ano mo yun, yung nagsasalita ka ng bad towards sa ganyan. Pero hindi ko naman sinasabi na, o gano'n ang gawin mo. Siyempre iba-iba nga tayo ng ano, ng pag-handle sa mga criticism. Pero, isa 'yun sa way na, kung naki-criticize ka about sa language mo, parang isa yung signal na parang mas dapat ko pang tutukan yung pag-aaral ko sa language. Mas dapat pa akong magpursige. 'Yun, para pagdating ng ano, ng araw, eh, at least, hindi ka na nila hindi ka na nila iki-criticize, ganyan. And mas madaling lapitan sila at mas madali silang makabanding kapag marami kang alam na salita. Mas makaka-bonding mo sila, ganyan. At sila rin naman yung nakakatulong sa'yo. So, learn to accept criticisms and gawin mo siyang um, inspirasyon ba? Gawin mo siyang motivation para mas matuto ka, gano'n. So, aside from language, yung weather dito is napaka-super, super duper. So, yung winter nila umaabot, ang tagal ng winter nila, almost half ng taon, gano'n. Ang lamig-lamig, tas pumapalo siya until -30, lalo na dun sa north. Dito sa Helsinki, mga -20 yung mga naranasan ko, -25.
So, ang sakit sa balat, sa mukha, sa tenga, sa kamay. So, napakasakit, napakahirap niyan. Dapat talaga, mayroon kang proper clothes. Mag-invest ka sa mga winter clothes na maayos para hindi hindi ka masyadong ginawin 'pag nasa labas. And then, ayun, stay indoor kapag hindi naman importante yung lakad. Siyempre hindi naman mawawala yung makikipag na aalis tayo, pupunta tayo, mamamasyal, ganyan. Pero as much as possible kung hindi siya importante, stay indoor. Ganyan. And, um, isa pa dito yung balat ba, nagbabalat-balat siya. Tapos pumuputok siya. So kailangan lagi kang may cream, ganyan. So for skincare naman, para sa balat ko, during winter hindi ako gumagamit ng lotion. Mas prefer kong gumamit ng oil, yung mga ano, lavender oil kasi mas madali siyang ma-absorb ng skin, unlike kung lotion, titigas lang siya dun sa mga pores. Sisiksik lang siya pero hindi siya na-absorb ng skin. So mas better sa akin, mas ewan ko sa akin, ano siya, proven ko na. Pinag-compare ko yung lotion tsaka yung oil, pero mas effective sa akin yung oil. No, mayroon kayong nalaman about doon sa skincare. Oil siya, ganun. Tapos, ang summer, 'pag winter, walang araw, napakadalang magpakita ni araw, ang haba-haba ng gabi, madilim, ganyan, nakakalungkot, malungkot ang winter. Tapos 'pag summer naman, ang haba-haba naman ng araw, 24 hours, ganyan. Wala namang gabi, mami-miss mo naman si gabi, ganyan. So yun yung ano, ah bagay na paghahandaan mo pagdating dito, paano mag-adjust yung katawan mo sa weather nila. At so dun sa time difference, ganyan. Sa Pinas, ang time difference natin is 6 hours ba? Oo nga, 6 hours. 6 hours ahead ang Pinas dito sa Finland. Tapos isa pa sa struggle dito is yung cost of living. Sobra, guys, napakamahal lahat. Ang mahal ng renta ng bahay, ang tubig, ang mahal per head. Dito sa bahay namin is 25 euro per head. Magkano na yun in peso? Parang 1,300. Tubig lang yun, ha. Per head yun, ganyan. Tapos, ang mahal ng mga bilihin. Mararamdaman mo dito yung yung inflation rate, sobra. Ramdam na ramdam mo. Most especially kapag regular kang bumibili ng items na yun. Halimbawa, yung favorite kong coffee. Yun lang, yun talaga yung madalas kong bilhin na kape. So, nung nagtaas siya, ramdam na ramdam ko talaga yung inflation rate niya, guys. After a year, tumaas yung kape ng 2 euro. Mahigit 2 euro ang itinaas. So, pag kinonvert mo sa peso, di ba, 120 na yun. Ang laki-laki ng itinaas nila. Eh, di ba, sa Pinas, mataas man yung inflation rate, parang hindi naman ramdam kasi nga kung peso nga ang tinataas. Dito kasi euro, pag kinonvert mo, sobrang taas na. So, yung itinaas nila ng 120 pesos dun sa kape is ilang pakete na yun ng, ng 25 grams na kape dun sa, sa Pilipinas. Ayun, ramdam mo dito yung mga pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng cost ng mga services, gaya sa transportation, ganyan, sa ilaw, ganyan, sa bahay. Sa bahay kasi yearly tumataas din daw yung kanilang rent. So, yon ang sakit-sakit sa bulsa ng cost of living dito. So, paano mo mamamanage yun? So, syempre, don't spend beyond your means. Ganyan. Kung alam mo na ito lang yung sasahurin mo, bakit ka gagastos ng more than that, di ba? So, yun. Tipid-tipid, ganyan. Para para kasya yung sahod. Char. And work. Mag-add ng work, additional shift, ganyan. Kung kaya ng powers mo na mag-overtime, ganyan. Overtime lang, ganyan. And then, ano pa ba? Siyempre yung people din. Din, magiging, isa rin yun sa magiging
problema, hindi naman problema, parang yun nga, magiging challenge sa'yo na makisalamuha sa iba't ibang klase ng ugali ng tao. 'Yan, kasi sa workplace, hindi lang local Finns yung makakasama mo, iba-ibang lahi. May mga Africans, may mga taga Middle East, may mga taga Asia, international ang makakasama mo sa trabaho. So, 'yun, pag-aralan mong makisalamuha sa iba't ibang lahi sa loob ng trabaho. Kung, ah, kung minsan minsan nakakainis, minsan masaya, minsan depende. Depende na lang kung paano mo i-ano, makaka-encounter ka ng sobrang tamad sa trabaho, sobrang asa, yang ganyan. Eh, tayo naman mga Pinoy, 'di ba, sisipag natin, char! Taas ang mga Pinoy. 'Yun, 'di ba, makaka-encounter ka sa gano'n, sa workplace ng mga gano'ng klase ng tao. Then, ano nga sila, eh, tapos itong mga localist, mga reserve sila. So, hindi although handa silang tumulong or sumagot sa mga questions mo, parang feeling ko pa rin na ang hirap mag-approach. Ang hirap mag-approach, ang hirap bang mag-adjust, ganyan. Pero over and over, time to time, ganyan. Ano, napapag-aralan ko na yung iba't ibang klase ng pag-uugali nila at the same time yung sarili ko ang ina-adjust ko kung paano ko siya iha-handle. Hindi ako puwedeng mag mag-depend na lang lagi sa pag-uugali nila. Kailangan yung sarili kong pag-uugali ang aking i-adjust, ganyan. Para maka maka-cope ka dun sa mga kasama mo sa trabaho, ayan. Gano'n lang. Tapos struggle din yung ano, yung work shift kasi iba-iba yung working schedules. May morning shift, may night shift, may evening shift, ganyan. So, apektado doon yung routine mo, yung sa pagtulog mo kasi 'pag 'pag morning shift ka, gigising ka ng maaga, biglang nag-change shift, tapos late ka na makakauwi. So, ang tendency nun tutulog ka ng mahaba hanggang tanghali, ta's kinabukasan magmo-morning shift ka na naman, ganyan. 'Yan, isa 'yan sa mga ano, mga challenge, yung work shift, iba-iba kasi siya. So so overall kasi yung yung paglipat mo dito as immigrant, sa pag-adjust mo, it will affect you not only physically but mentally, emotionally kasi lalo na kapag feeling mo mag-isa ka, kung ikaw ay napunta dun sa countryside, walang Filipino community doon, tapos ikaw lang yung strangers kasi lahat sila marunong magsalita. So, tapos physically, bakit? Kasi siyempre, um, especially dun sa mga elderly care kasi talagang pisikalan dun, magbubuhat ka ng matatanda, magtutulak ka ng wheelchair, ganyan. So, mahirap yun sa part natin physically kasi kailangan mong gumamit ng lakas mo everyday, ganyan. So, it will affect you also nga emotionally kasi nga makakaramdam ka dito ng lungkot, na feeling mo kapag ikaw ay na-criticize or feeling mo nga na lonely ka, na alone ka, maapektuhan yung ating emosyon. Tas feeling natin, I'm all alone, ganyan. Tapos mentally, siyempre overall 'yan, hindi lang physically, mentally maaapektuhan din tayo niyan. So, as much as possible kung kaya mong makahanap ng community. Dito kasi sa Helsinki, madaming Pilipino. So, hindi ako nahirapan na humanap ng community ko. Kasi feeling ko hindi naman, may mga classmate naman ako, siyempre may mga kasama din dati dun sa building, gano'n. Pero kasi siyempre iba pa rin yung meron kang regular na kasama na community na hindi lang, ah, para may mahingan ka ng tulong or ganyan. Pero sila kasi yung
ang hinahanap kong community dito is yung matatagal na silang mga nakatira dito, mga residents na. Sila yung mas nakakaalam, sila yung mas may experience. So sila yung madaling tanungan, madaling hinga ng payo sa mga dapat mong gawin, ganyan. Pero meron pa rin kaming mga hindi nawawala yung mga group chat dito lalo na sa mga classmates. Isa yun sa mga sa mga malaking bagay na dapat ma-maintain mo kasi may mapagsasabihan ka ng problema mo. Minsan 'pag wala kang ginagawa, chat ka ng chat sa kanila. Isa yun sa mga way para ma-ease yung loneliness or kung mayroon ka mang pain na na nararamdaman, mentally, emotionally na pwede mong i-share dun sa mga kaibigan mo, ganyan. At siyempre yung constant communication dun sa family mo na nasa Pilipinas. Kasi dapat lahat ng bagay alam nila, lahat ng nangyayari dito sa'yo ay alam nila dahil ang layo-layo mo ba. Paano na lang kung one time bigla may mangyari sa'yo tapos wala pala silang kaalam-alam. So, lahat dapat alam nila kung ano yung nangyayari sa'yo, especially sa health status mo, ganyan. Kung minsan masama ang pakiramdam mo, dapat alam din nila, ganyan. Hindi lang tuwing sahod. Hindi lang tuwing sahod ang communication, yan. Constant communication sa family, ganyan. And try to find nga yung mag-build ng community. Napaka-importante nun. Kasi nga we are living far away from home, from family, ganyan. Dapat meron kang family dito, not by blood, but by heart, ganyan. Basta masarap yung mayroon kang solid na community, ganyan. Marami silang pwedeng ipayo sa'yo at matulungan. Yun lang guys, marami pang struggles yun at yun nga, gaya ng sinabi ko from the very beginning nitong vlog na to is life in Finland is not always a fantasy. Marami kang pagdadaanan dito na mga struggles. So, we have to maintain positive outlook. Tapos, maintain natin yung sarili natin. At importante kasi na yung well-being natin, ang ating napapangalagaan, ganyan. Para maiwasan na natin yung mga problemang mabibigat, gaya ng depression. Ayan. Totoo yun, may mga ganyang nangyayari dito. So, yun lang guys. Weather, language, people, work shift, cost of living. Yan yung mga bagay na nagpapahirap. Mga sagabal. Pero kaya mo siyang i-manage yan, ganyan. Huwag mawala ng gana. Wala ng lakas ng loob. Kagaya ng sinasabi ko lagi, lagi ako nagbibigay ng advice, ng motivation. Kasi lahat naman yan is may paraan kung paano natin siya i-handle. Ganyan, yung mga problema. Lahat yan is nasa kamay natin ng control. Ganyan. Diba? Ang saya-saya kapag nasanay ka na sa weather, nasanay ka na sa tao, nasanay ka na sa language, kahit hindi ka pa fluent. Pero at least kahit masarap sa feeling kapag nalalagpasan mo itong mga bagay na ganito. Yun. Masarap sa pakiramdam. Tsaka parang feeling mo, uy, parang magtatagal na ako dito sa Finland. Ganun. Na yung first day mo is, tatagal ba ako dito sa Finland? No. Little by little, day by day, na tututunan mo na kung paano mamuhay dito. Although malayo sa pamilya, yan. So, next goal is to get my family. Yan, tapos tayo, gumraduate na tayo eh. So, goal ko na makuha yung aking family this year. Char! Thank you guys for watching. See you on my next vlog. Moika!